Gaya po ng aming pinangako sa inyo, nagbabalik po ang Saganang Mamamayan. Kung Dante, kayo na po ang magpakilala sa ating panauhin ngayong umaga. So nga po mga kababayan, kagaya po ng nabanggit ni Jen at kagaya ng na-broadcast namin ng mga nakarang araw, panauhin natin ngayon na isa sa mga magiting nating senador, kaklasiko po sa 14th Congress, Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naimbag Bigat. po. Kayo na po natin pinag-practice sa inyo. Magandang umaga sa mga nanonood. Good morning po sa inyong lahat. At bago pang lahat, nais ko sanang mabati ang Iglesia ni Cristo sa pagdiriwang ng inyong ika-101 anibersaryo. Sana ipagpatuloy ang inyong trabaho sa paggabay sa ating mga sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. At kami lahat bilang Pilipino ay nagpapasalamat sa trabaho at tulong na ibinibigay ng Iglesia sa ating mga kababayan. Apo, Kung Dante. Unang-una, Senator Bong, kahapon ay nagpahayag na ng ulat kagalagayan ng ating bansa, ang ating Pangulo. At kayo po nakita namin na nandoon. Siyempre, ito'y tungkulin natin na sa pagpapahayag ng kalagayan ng ating bansa ay nandoon ang lahat ng mga senador, ganun din yung mga miyembro ng batasan, ang ating Kongreso. At nakatutok po, Senador, ang pansin ng ating sambayanan doon sa iniulat ng ating Pangulo na sa kanyang pagsipat ay yun ang kalagayan ng ating bansa sa ngayon. Siguro unang tanong, sa pananaw ng isang senador, kagaya ninyo na maraming malaking posisyon ang inyong ginagampanan, lalo na sa komite ninyo, paano nyo tiningnan, paano nyo sinukat yung kanyang pananaw, yung pagbibigay niya ng ulat sa kalagayan ng ating bansa? Unang-una, doon sa 2 oras niyang pagsasalita, labi sa isang oras, yung 1 oras yata yung patapos, talagang lahat na ng kilala niyang tao, pinasalamatan na niya. Hanggang doon sa katulong, hanggang doon sa mga nagme-makeup sa kanya, nag-aayos ng book niya. Kaya siguro talagang parang ito'y nagpapaalam na. Yung sa kanyang report, sa palagay niya na naging highlight o naging achievement ng kanyang administrasyon ay ang ipinakita niya ang mga individual na success story na sila mismo ay binigyan ng pagkakataon, yung mga iba't ibang individual na binigyan ng pagkakataon para ipaliwanag kung paano nakatulong ang pamahalaan sa kanila. Ngunit yung mga numero na ibinigay, ngayon lang namin nakita. At kailangan ng tignan ulit at pag-aralan na mabuti kung saan nanggaling yung mga numerong yun dahil yung mga statistics na ilinabas dahil yung mga ibang bagay doon ay pinag-aaralan din namin ng mga batas tungkol dyan. At yung mga numero nga ay parang nakakaiba doon sa mga nakikita namin. Kaya pagbalik namin sa opisina, titignan namin kung saan galing yun. Kung talagang ganyan na ba ang kalagayan ng ekonomiya, ang kalagayan ng literacy rate, ng pag-aaral, yung iba't ibang statistic na kanyang binigay. Yun lamang, may mga individual success stories, pero hindi gaano tayo nakakita ng mga istorya tungkol nga o mga report tungkol nga sa mga programa na malalawak na of national significance kung tawagin. Kaya't yun ay inaantay pa natin, baka sakali siguro habang lumalapit na sa pagtapos ng kanyang termino ay makikita natin yun. Yung mga sinasabi mong individual success stories, Senador, may kanya-kanyang sektor. Meron siyang ginamit tungkol sa edukasyon, tungkol sa CCT, tungkol sa pangkalusugan. Napansin mo pala na ang kanyang ginamit ay tinatawag nating inductive method. Na kumbaga, gagamit ka ng isang individual na success story para ipaliwanag yung pangkalahatan. Sa tingin mo ba, Senador, yung mga individual stories, hindi gaanong naipakita kung ano yung representative na kalagayan ng ating bansa? Yung mga tinatawag nating composite condition ng bansa. Halimbawa, nagpakita siya tungkol sa isang
pagkakataon na naging matagumpay sa isang sektor. Sa panukat mo ba, Senador, ay yung isang magandang halimbawa na yun na hindi nakuhang i-represent yung pangkalagayan ng sektor na yun? Parang ganun na nga naging pakiramdam ko dahil magpapakilala ng isang estudyante, naging isang pasyente. Mabuti naman at yung taong yun na nagsasalita natulungan at nabigyan ng konting ginhawa ang kanilang buhay. Ngunit yung sinasabi, halimbawa, bibigay ng statistic tungkol nga sa ang Pilipinas daw ay ang pinaka hinahanap na puntahan na para magtrabaho. Kung ganun, hindi ko na masyado maunawaan yun dahil 8 milyon ng Pilipino ay umalis sa bansa at nagsakripisyo para maghanap ng trabaho sa ibang lugar. Hindi tumutugma ngayon doon sa sinasabi ng Pangulo na lahat ng tao ay nais maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas. Kaya yung mga bagay-bagay na ganyan, siguro yung mga detalye kailangan pa nating tignan at malaman kung paano naging konklusyon ng ating Pangulo yung kanyang ibinigkas kahapon at para malaman talaga natin kung ano ba talaga ang sitwasyon. Jen, isa sa medyo ikinagulat ko, yung unang binanggit ni Senator Bong na yung mga binanggit na bagong mga estatistika. Opo. Halimbawa, yung marami tayong nabili palang mga eroplano at saka mga helicopter. At meron pang barkong pandigma na sa unang tingin, para bang may kakayanan tayong sumagupa sa bansang China. Yun ba yung pananaw mo, Senator Bong? Yun ba yung pinagtaka mo na para bang lumitaw na lang bigla from nowhere yung statistics na wala tayong nalalaman na sa laki ng bansang China? Para bang doon sa kanyang presentation, teka muna, huwag nyo kaming gaganituhin. Meron din kaming ilalaban sa inyo kahit na, meron din kaming itatapat sa inyo kahit na ganito lang. Ito yata yung sinasabi mo kanina. Nabigla ka ba ron doon sa ganong klaseng pananaw? Doon sa mga, pati yun sa mga pagbili nga ng helicopter, pagbili ng mga eroplano, ay hindi siguro ito'y plano pa lang dahil alam naman natin hindi pa nangyari yung pagbili, yung pag-acquire nitong mga bagay-bagay na ito. At alam namin ito dahil sa kasalukuyan, halimbawa yung helicopter na pagbili na nabanggit kahapon, yun ay tinitignan ngayon at inimbestigahan sa Senado dahil hindi makita kung paano gagamitin yung mga helicopter na yon. Dahil hindi magamit na attack helicopter, dahil hindi yata makabitan ng mga baril ang helicopter na yun. Hindi rin pwedeng gamitin pang cargo dahil maliliit ang pintuan. Kaya kailangan doon sa mga nasabi kahapon ay kailangan tignan natin na mas malalim kung ano ba talaga ang sitwasyon tungkol nga sa mga bagay-bagay na yan. Dahil at isa pang bagay na napun ako ay madalas niyang sinabi kung ano ang ginawa ng gobyerno. Hindi na ipakita kung ano ang naging epekto sa taong bayan. Sinabi, gumastos tayo ng ganito, gumastos tayo ng ganyan, meron tayong programa na ganyan. Ngunit palagay ko sana, mas maganda sana kung tinuloy niya. At sinabi niya, dito sa aming ginawa, ganitong karaming tao ang natulungan sa ganitong paraan. Yung mga bagay na ganyan. At yun lang siguro ang kulang doon. Pero palagay ko, sa darating na ilang araw, itong mga tanong na ito ay itatanong sa, hindi kundi sa Pangulo, ay sa kanyang mga tauhan at para malaman kung ano ba anong pinagbasihan ng kanilang mga ilinabas kahapon. Senator Bong, siguro hindi mo nahalata mo rin siguro na parang ang Pangulong Noy hindi niya talaga may iwasan na magpasaring sa mga nakaraang administrasyon. Nabanggit din yung administrasyon ng ating nakaraang Pangulo, ang iyong ama, at ikinukumpara niya rin doon sa mga pangyayari, doon sa mga nakaraang administrasyon ni dating Pangulong GMA. Nakakatulong ba yung magpasaring, halimbawa, at para ikumpara mo lang kung gaano yung nagawa mo, sa halip na sabihin mo nga, ano ba yung naging epekto o naging maganda o positibong naging epekto ng ginawa natin doon sa 5 taon na kanyang parang sinasummarize niya, Senador, ano? Kailangan ba o kailangan iwasan na magpasaring pa sa mga ibang administrasyon? Palagay ko rin, dahil wala namang yung ganyang klaseng
paulit-ulit na laging binabalik ang usapan sa mga nakaraan, ay ang problema dyan, siyempre wag natin kalimutan ang mga naging kasaysayan natin. Ngunit ang problema dyan, ang dapat gawin ng isang leader ay tumingin sa kinabukasan, kung ano ang gagawin sa bansa para maging maganda ang ating kinabukasan. Yun marami tayong narinig nga sa tungkol sa mga nakaraan. At palagay ko na nawawalan ng konti ng kredibilidad ang kanyang SONA kapag sinasabi lahat ng masamang nangyari ay kasalanan ng mga nakaraan at wala silang pagkakamali kahit isa. Tapos pupuriin pa niya yung mga kasamahan niya, mga advisor niya, mga cabinet secretary niya na nakikita naman dahil sa magaling nilang performance, nakikita naman natin na araw-araw na hindi maganda ang naging epekto nung mga ginawa nung secretary na yon. Hindi ko lang siguro kailangan banggitin kung yung detalye na yan. Pero yung mga bagay-bagay na nasa araw-araw na buhay na pangkaraniwan ng mamamayan ay parang hindi tumutugma doon sa kanyang sinasabi. Baka iba ang rinireport sa Pangulo. Siguro dapat ang ibigay sa kanyang impormasyon, yung tunay na impormasyon na kung ano ang pakiramdam ng bawat isang tao kapag sila'y nabubuhay dito sa Metro Manila, kung ano yung buhay nila pagka sila'y nasa probinsya. At para malaman na mabuti kung ano ba ang kailangan gawin. Dahil nagtataka kami kung puro congratulations dito sa magandang trabaho, alam naman natin napakarami pang problema dun sa department na yan. Kaya parang nawawala ang credibility dahil sinasabi, yun na nga, lahat ng pagkakamali dun sa mga nakaraan, wala kaming ginawang mali, lahat ng ginawa namin hindi lang tama kundi perpekto. Kaya kailangan ihiwalay natin yung PR, yung propaganda, doon sa talagang naging achievement. Nasa dyaryo ngayon, Senator Bong, ang nanay mo, sabi niya, hindi naging masyadong mabait naman si Pinoy sa mga Marcos. Nagsentimiento ang nanay mo. Well, talaga namang hindi naman kahit na sa simula't-simula pa kahit umaasa sana kami na itong pangulo na ito ay imbis na ipaghiwa-hiwalay ang mga Pilipino ay ipagkakaisa. Ngunit hindi masyadong ganun ang nangyari. Ay namili siya ng ilang sektor, ng ilang katao, ilang grupo na kalabanin. At kadalasan nga ito yung mga naging kalaban niya sa unang pamilya niya sa politika, kasama na kami doon. Idagdag ko lang po, siguro sa loob din po ng 6 na taon, Senator Bongbong, ano naman masasabi niyo, itong mga puntong ito ay tama naman ang sinabi ni Pangulong Noy? Siguro yung mga programa na maraming social programs na tinatawag na pantulong sa mga mahihirap, marami talagang programa. Pero kahit yun, kung titignan natin, yung pinag-uusapan kahapon yung CCTs, at sinasabing napakaraming natulungan. 4.4 million na yata. 4.4 million. Pero doon sa COA report, may nawawalang kalaki-laking pera. 30 billion. Hindi nababanggit yun. Opo. At matagal na namin sinasabi yan dahil sa implementasyon, marami kaming nakikitang problema doon sa CCTs. Kaya sa palagay namin, hindi rin kumpleto ang pag-report tungkol dyan. Tungkol sa K-12, totoo nga na kailangan natin dagdagan ng 2 taon ang ating eskwelahan. Ngunit yung pag-implementa ulit, maganda ang programa, maganda ang intensyon, maganda ang plano. Ngunit yung tunay na pag-implement para paratingin ang serbisyo sa taong bayan ay hindi masyadong kumpleto. Yung nabanggit ko nga, yung K-12, tama yan. Kailangan natin dagdagan ang pag-aaral ng ating mga magiging trabahador sa hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bansa. Ngunit yung pag-implementa niyan ay sinasabing maayos na, alam natin hindi. Dahil halimbawa sa K-12, ni isang classroom na gagamitin sa K-12 na programa ay hindi pa naitayo, hindi pa nabuo. Yung 36 or 39,000 na teacher na dapat kukunin ng DepEd ay ni isa ay hindi pa nila nakuha.
kahit na napakalaki ng budget ng DepEd tungkol para dyan. So, yung maraming magandang plano. Pero yun na nga, yung sinasabing, eto may programa kaming ganito, may programa kaming ganyan, ngunit hindi maliwanag kung anong ba talaga ang naging epekto, paano ang pagka-implement, maganda ba ang dating sa taong bayan nitong programa na ito. At siguro, bilang isang senador, marami naman kaming pagkukuhanan ng informasyon at ito ikukumpara natin dun sa narinig natin kahapon. Sabi naman niya, Jen kasi, Senador Bong, sabi naman niya, medyo ako po'y humingi din ng konting pasensya naman sa inyo. Kagaya po ng isang taong may sakit, pagka naman ikaw ininom mo yung gamot, hindi naman na pag isang tulog mo lang, nawawala na kanya. Maghihintay po tayo ng, siguro sinasabi niya parang gestation period. Ngayon, ipinapanukala niya siguro na meron na po tayong mga madali ang nagawa katulad po ng isang puno na may mga low-lying fruits. Marami na po rin tayo mga napitas. Pero sa harap ng pangyayari nga naman, Senador Bong, sa sinasabi natin na yung CCTV, pero ngayon nasa pahayagan. Mga 11.2 million Pilipinos ang nagsasabi pa rin mahirap pa rin kami. At yung 8 milyon yata doon na nagsabi niya, hindi lang siya mahirap, kung hindi, nasa taggutom pa rin kami. So, paano ngayon, Senator Bong, ikaw ay may mas malaking pananaw sapagkat ikaw ay isang senador, bakit parang hindi nagkakatugma yung positibong imahe na sinasabi sa ulat na napakaraming tulong na naipadala sa pamagitan ng CCTV. Pero meron pa rin nagpapasaklolo na ganun karaming bilang sa sektor ng ating lipunan. Senator Bongbong, saglit lang po. At akong Dante, kailangan natin mag-break. Saglit lang po na sumasarap po ang ating talakayan. Pero ilang text po muna. Sabi na sa ating texter, Edwin de Guzman. Sabi na isa pa, hindi po, puro salita lang. Yung kulang na kulang sa gawa, puro kasinungalingan. Ruben Coloma ng Boracay. Hindi, hanggang ngayon si Arroyo pa rin ang sinasabi. Anong klaseng tao yan? 5 taon na siya, nakaupo, si GMA pa rin nasa isip. Boy Padilla ng Quezon City. Hindi, pangkaraniwan lang yung ginawa ni Pinoy. Jan ng Binyan, Laguna. Gudayan po, Kong at Sir Jen, letter B, kahit sino walang bumilib sa ibinida ni Pinoy sa SONA. Tuloy, puro walang katotohanan. Ang pinagsasabi niya na pabor daw sa kanila, nipo, walang, hindi ko maintindihan. Ibigay sabihin, walang boboto. Walang boboto dyan. Ayun, BP, anyway, 9210. Oo naman, kahit kulangan pa. Pero sa Dolosa ng Impanta, Quezon. Ang atin pong Vox Populi, bumilib ka ba sa ulat kalagayan ng ating bansa na ibinida ni Pangulong Noy sa kanyang huling SONA? Magbabalik po ang Saganang Mamamayan.